Yung tatay ko, si former Rodrigo Roa Duterte, tumakbo, hindi yun utot ha, ng presidente. Nagsimula siya, may survey, 15 to 20%. Okay? Ngayon, lumabas siya sa kampanya at sinabi niya, dalawa lang ang plataforma niya. Drugs and criminality and corruption. Tatlo pala. Bobo ako sa mat eh. Noong panahon na naging presidente yung tatay ko, hindi ko akalain na babanggain niya talaga yang tatlong pinakamalaking problema ng Pilipinas at nailagay siya ng Pilipino kasi alam nating lahat na yan talaga ang problema ng Pilipino kaya't hindi tayo umaangat. Kaya nailagay siya ng mga Pilipino bilang Pangulo ng Pilipinas. At anong ginawa niya? Inalis niya lahat yon at kung anong sinabi niya sa entablado, talagang ginawa niya. Kaya bumaba siya ang approval rating niya. Kung hindi 90, nasa 80, hindi bababa dyan. Ibig sabihin nun, kamong mga pobre, kanang mga komunidad, kayo mga nasa community, naramdaman nyo ang pagmamahal niya sa bayan niya at sa mga Pilipino. Ngayon, because my father, his core, is a lawyer. He doesn't want to amend the Constitution, to change the laws or whatever to extend these terms. Because he respects the Constitution. Ngayon, tatanungin ko kayo. Kung kayo pagpipiliin ng panahon na yon, kung kayo lang, hindi galing sa kanya, itutuloy nyo ba yung termino niya? Itong si Marcos, ganun buang na ni. Buang, adik, ingon pa sa iyang igsuon, bangag, sirayong puwet, diverculitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung putang inang yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din. Sa kawalang hiyaan ang puki ng inang yan. Ganito kasi yan. Ang gobyerno, panahon ni PRD, dinicentralize niya. Meaning, power and influence, hindi tawag, utang ina ng kabalo sa tawag ng English ang yawa. Hindi lahat nasa capital. So that, especially the budget, the allocations, lahat aangat. Etong si Marcos kasi, ito yung culture ng politika. Galing pa noon sa mga Espanyol. May mga peninsulares, insulares, Indios. And
yung mga kolonistang yan, the Spaniards, nung binigay tayo sa mga Amerikano, hanggat sa nagkaroon tayo ng so-called independence, hindi nila inalis ng sistema na yan. Kailangan malayo ang wealth gap sa mga oligarko, pati sa mga maghihirap, so that they can control. They have control over everything. They have control over politicians. They have control over the economy. At sila lang mayayaman, wala silang kompetensya. Kasi hanggat sa walang umaangat na Pilipinong pangkaraniwang tao, wala silang kompetensya. And that's what they want to maintain. Unsay gibuhat ni Marcos? Ang ginawa ni Marcos, because PRD oppose this kind of political system, pinadala niya sa Netherlands po, tangina siyang gago sa. Mali and Niger had a joint statement that the ICC is an instrument of neo-colonial powers on the hands of imperialism. Tanawan ninyo, ano pang bumalik dito sa Pilipinas? EDCA sites. Kung kailan yung panahon ngayon, nagkakagulo, nagmamahal yung preso doon sa Gulf area, sa Middle East. And they want to bring war here in the Philippines. Nagtatayo ng mga military bases. And there's rumors that they want to put up a military base in the Davao region. For what? Who will benefit from war? Ito kasing si Marcos, they want us divided. That's why, yung independence ng Mindanao, do not subscribe to that, sinasabi ko sa inyo. Lahat tayo Pilipino. Bago pa dumating yung mga dayuhan dito sa Pilipinas, Pilipino na tayong lahat. Ito, kaya sinabi ko yan, nagbanggit ako ng Amerikano, sasabihin na naman nila, pro-China kami, pro-China ako. Tatanungin ko lang kayo, yung Scarborough Shoal na yan, it is documented in a cabinet meeting. Andun si Trillanes, si Ochoa, they were questioned by Enrile during the time of Aquino. Noong panahon ni PRD, may annexation ba? May expansion ba na nangyari sa China? Wala. And yet they accuse us. No. It's because si PRD wanted an independent foreign policy. That's why he was taken to the ICC. Muli na ta. Ahama mga taga Davao Oriental drebe. Tingog mo. Oy. Del Norte. Barm. Allahu Akbar. Davao del Sur. Uy, gibutang mo mas likod, luuya gud ninyo. Occidental. Usara ka buok. Di, bitaw. Ang sinasabi ko lang, si PRD kasi binangga talaga yung mga issues ng Pilipinas that have been encumbering us from, socio-economic growth. I do not know. Maybe, probably.
probably these oligarchs do not want Filipinos to know. Kasi nga, pag ikaw may negosyo, you do not like competition eh. And when you give everybody a chance, an opportunity to, lift themselves out of poverty, then you get a mind of your own. Tapos magkakaroon, they will speak against you and, criticize. Ayaw nila nun. They will not profit from it. So muna, katong na presidente akong amakan, muna suko kay na sila, galit sila kay PRD kasi siningil yung tax, pagbabayarin sila yung utang nila sa gobyerno. And for what? It's because so that money can be used for people. Tanawa karon. Hospital, PGH used to have 100 million a month. Nasaan ngayon? 60 billion, nakita nyo kanina. Kinuha sa PhilHealth. Minimum wage earner. Kung magkasakit ka, bibili mo ng gamot. Ano pambili mo ng bigas ngayon? Ano pang gastos mo sa eskwelahan ng anak mo? Saan mapupunta ang pobre na Pilipino if the government will not deliver the basic services that they deserve? Do you think, pag ito tuloy-tuloy pa rin, may bansa pa tayo? Do you think na we will have, our children will live in a future where they can live comfortably? Tungod sa kwarta. Putang ina ng butangan na, I hate that so much. It is the root of all evil. Kining mga congressman ba ni yes? Sige. Putang ina ninyong tanan. Kamo, musod mo og politika. Papasok kayo ng politika. Para mong kwarta lang. Bakit nandyan pa kayo? Bakit? You just want yourself to, you want everybody to see that you have a better house, a better car, you are richer than anyone else in your community? Yan lang? Para sa kinabukasan ng bayan natin? Utang ina, umalis na kayo dyan. Utang ina ni mga tawhanang yawa, yun. Yun po si Mike Defensor. Ako man siguro ipapriso, ani. Pero mauuna yan si Harold Respicio. I'm really sick and tired of politics. Noon pa naman yan, before I naging vice mayor ako. Isa pang binalik ng adik na pangulo na sabi ng kapatid niya, hindi, kailangan ko i-put into para sasabihin naman ni Matibag na, oy, sinabihan mo adik, ikukulong ka, pusasan ka, pakyo ni mong buhanga ka. Bisaya pa, lo ni mo, choy. Tama si Mike. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami nang nakukulong, may mga kaso, and for what?
because they opposed, the actions of the administration. Why? Is that so wrong? Kung ikaw, Presidente, that would be good information for you to fix your country. Because it could be right. It could be good for the country. Bakit ayaw mo ng oposisyon? Bakit ayaw mo na pagsabihan ka kung ano yung nangyayari sa lugar mo? Kasi baka kasama ka talaga sa nakaw. At ano sinabi? Hindi naman tayo magtataka. Lumabas na nga si Martin Romualdez. That was actually an admission that there are anomalies in the preparation of the budget. Ang sinabi niya lang, hindi siya ang mastermind. And who is higher than Martin Romualdez? Sino susunod? Sino paperman ng budget? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Adik Bangag. Sabi ng kapatid niya. Ako ang ginaingon dire ba? Ako ginaingon gani. Awa, nanaghan ng adik karon. Dumami ang adik. Dito sa Davao, lagi may huli. Sa ibang lugar, wala. Hinahayaan nila. Takot yung mga pulis. Kasi pag hinuli mo adik, magagalit si Bongbong. Kasi adik daw siya. Sabi ng kapatid niya. Oh, ano mangyayari ngayon? Yung mga pamilya, sira. Breadwinner, yung tatay. Pag nagsabuyan, wala na, sira ulo, ayaw magtrabaho, bubugbugin yung asawa. Ano mangyayari sa household? Wasak yung pamilya, yung mga bata, saan papunta? Hindi papasok ng paaralan. Yung community, yung mga barangay dyan, apektado. Sino nagbabayad ng buwis? Sila mismo. The driving force of our economy are the communities, ang kapobrehon, mong pasagdan na mabuang. Napatay Chief PNP mo ingon lang, sasabihin niya lang, pampahaba lang ng oras sa trabaho ang putang inang drugs na yan. Tanawa unsa ka bangag ng presidentiya na, and you allow your Chief PNP to say that without reprimanding him. Tanaw ninyo, tingin nyo ba may kinabukasan pa ang Pilipinas pag nagpatuloy ito? Tangtangan niyo si Marcos dito. Ayaw, ako'y mapriso. Kitang tanan siguro. Utang ina ni. Kini ba? Yun sa impeachment. Balikon lang nako ani mga congressman. Ako, believe ako doon sa, how many do we have who said no? 25? Give a round of applause to those people. Butang yan kamo, taga Davao, pangampanya hito ninyo dito sa Manila. Kay tabang ito ninyo. Itong mga ni Nogyo daning kuhan. Kana na yung mga itlog ng mga congressman. Mutang ina nila. Kaya manag-yes. Huwag nyo na. Ano nga yun? 20 million. 5 million MOOE. 20 million outright cash. 5 million MOOE, then 200 million budget. Si Dimple Mastura nag-no, di ba? Oh. Ha? Abstain. Nasto nga. Okay na. Pwede no, pwede yes. 200 million budget. And, ito pang narinig ko.
Constitutional Assembly to extend the term of the incumbent politicians. That means including the congressman. So, kung nakinig lang kayo sa akin before the midterm elections, I already said this in Cebu, I said this everywhere I went. Yung bangag na yan, ayaw bumaba. Kasi alam niya, pag bumaba siya, makukulong siya. Nasa liderato kasi yan lahat. Kayo, mga leader kayo sa lugar nyo. If you allow looting of, public funds, then that is because you allowed it. If you do not allow it and you have strict policy against corruption, hindi talaga mangyayari yan. Ang problema, sabi nga ni Martin Romualdez, hindi siya ang mastermind. And sino yung leader? Sino yung ulo ng Pilipinas ngayon? Si Marcos. I do not know if Martin was pertaining to kaning adik nga bangag nga way uwaw bawba nga presidente nato. Ingon siyang igsuon ha. Sabi ng kapatid niya. Ang bahog-ba, totoo yan kasi kausap ko yan kasi tinulungan ko yan yung kampanya. Naamoy ko, bahog-ba, ang tawanan eh. Pero noon, sa totoo lang, naloko rin talaga ako. Akala ko, wala lang, parang walang buot lang talaga to. Parang bata lang ba? Ngayon, bata talaga at adik pa talaga, sabi ng kapatid niya. Pero, kapoy kayo si pangaway, Di, manggod, ganang ingani ba? Kita, daghan mo mong politiko dire, daghan siguro marami tayo mga aspiring politicians dito. Kailangan nyo magsakripisyo. Kailangan ninyo buhian ang inyong attachment to material needs, money and material needs, attachment to power, attachment to... kasi hindi talaga aangat yung bansa natin if we go into politics para lang sa sarili natin. Okay lang, o ihatag, ibigay ng Diyos sa iyo, ihatag sa Ginoo sa imuha, nga musaka kasi imong kinabuhi in whatever way. Maayo, og naa, maayo, og wala, o kirabod. Pero do not ever forget the people around you that voted for you. Kinahanglan, pag ikaw nas politika, di lang ang imong gipampili na mga tao, mga pinili mo lang na mga tao at ikaw yung aangat. Unahin mong angatin yung mga tao. Huli ka na talaga. Maunang politika. Manerbisyo ka eh. Mao gani ang tawag na public servant. Ako, honestly, kapoy naman ko. Kapoy na ko ba? Kung naay mo pilde sa kuadre sa Davao, di okay. But pasabot, mas maayo na siya nga tao na ako. Kay, I do not want to work in government for a president na ganito. Because nothing is happening. The people are suffering more and more. And I do not want to be a part of it. Na complicit ko sa nangyayari sa mga tao ngayon. But fortunately for me, Davaoenos, Davao region, are very resilient people.
Mabuhi raman tag. Mabuhi raman ko tag ginamos. Kaya kanang nilungag nga saging. Okay na. Pero kani mga tao sa mga urbanized sections of the country, medyo lisod eh. Dire natay prutas, natay bugas. Di man permi pod pero huna-hunaan ninyo. You should think about it. We have to do more. We have to do more. We have to push harder. We cannot allow this administration to go beyond 2028. Ganito yung structure nila eh. So ngayon, they are supporting the left, the extreme left, mga makabayan, the NPA, because, and probably, coming from the statement of Marbil, that drugs is only to extend the work hours of people. That's why they are lenient on these groups and individuals because yun lang ang allies nila. Lahat nga talaga na inayos ng previous administration by PRRD, binalik talaga ni Marcos. And look at what happened. Look at what is happening to us now. We have never been more divided than ever before until this fucking president came into office. So anong gagawin natin? Since the Vice President has already announced her candidacy for the 2028 elections, ngayon pa lang, magsisimula na tayo. Pero sana nga, hindi aabot ng 2028 eh. Ano gusto nyo? 2028? Bukas. Kana, ginas inyo hagyod. Tanaw ninyo, ako'y pangutana sa inyo, kita mga kabisayaan ba? Kunaan ng Malacanang dire, humana ni ugma, no? Kuanta we are restrained by geography. Archipelago manggod ta, manglupad pa ta dito Manila, pero I do not know. Pero kamulo mo, unsa ka bugo gini si Marcos ba? Bugo gyud, bisag unsa bugo gyud. Ana. Bugo gyud. Wala tayong magagawa. Oh. Pag may nangyari, wala tayong magagawa. Kaya natigpan nyo. Limpyo tayo ng white powder dire. Unsa mo chinchanso? Ilong. Di bugo ba? Siya yung nagbukas ng flood control issue because, you know, the narrative that they wanted to present to the public, kasi itong mainstream media, hawag na po, tangin na po din yung mainstream media mo, yawa mo. Tinuod man, ay mo, kalain na, kato mga trabahante, ang mga tag-iya, anak, mga tag-iya, fuck you. So they wanted to, you know, form this narrative that Marcos, Bongbong Marcos, is the savior. So
PowerPoint pa, nga murag kinsang maestro ang gago. Oh, these are the contractors that, had ghost projects. Contractor? O ikaw? Nga na ka, utang ina, scammer. Scammer ng tawhana gyud, scammer gyud. Hindi, kita nyo naman. Magkasama sila ng kapatid ko, ng Vice President. Ito lang yung, I want to put out this argument ba. They started destroying the reputation of the Vice President with the 125 million confidential funds. But how much have we lost? How much money have we lost in the flood control projects? More or less $2 billion. And now they want to impeach the Vice President? Sige, sabihin na natin na totoo yan dalawa. Just to be objective about the issue. 2 billion against 125 million, who will you impeach first? Putang ina ng gago. Anyway, optics kasi yan. And when 120 billion wasn't enough, ginawa na nilang 6 billion, they added more figures to it. Yan, gago na mainstream media yan. Yan yung ilalabas nila so that people they want to influence the people. Because mainstream media is stitched with pop culture. And people do not, are used to looking at mainstream media and pop culture. Kaya yung tao nagugoyo ng administrasyon na to kasi hawak nila yung media eh. So anyway, alam ko naman, isa-splice pa rin nila yung sasabihin ko. But again, fuck you. Hindi, maluoy ta sa itong nasod. Natay mga anak ba? Natay mga anak. Ako'y mga anak. Namoy mga apo. Unya, kaugbaon ba? Future ba? Future. Hindi, ayoko yung mga anak ko na maglalakad. If they had to walk, around the city or out on the streets and they get mugged, hold upin sila. Or maybe some people will entice them to do drugs with them. Job opportunities are scarce. Wala silang papupuntahan. May natapos pero walang trabaho because of mismanagement of this current government. So ang tingin ko, 2028 man talaga ang... It really depends on how you would approach the situation. If we see a lot of people, who want to, take Marcos out of office, then that could happen. But if not, there is 2028. So kaya sinasabi ko, we should start now because we are facing an administration that will use all the money that you paid as taxes in this government against VP Inday Sara Duterte. That is what happened in Congress and probably, I do not know with the Senate, pero kaning mga senator, I think kailangan na to palakpakan nga ni Kapulit Agua. So your support to these senators means a lot. Whatever you can, social media lang talaga tayo, hanggang social media lang talaga tayo eh. Yung mainstream media, fuck you again.
wholeheartedly put out your support for these senators, and it will mean a lot to them. Discuss among your communities. Discuss to you want to not really convince, but tell your story on why you believed in the governance of former President Rodrigo Roa Duterte and why it should continue in 2028 through VP Inday Sara Duterte. Guol ta sa atong kaugmaon, good. Sayang, manggod. Sayang. Everywhere I go, kahit tanongin nyo, taxi driver, mas nindot yun ang panahon ka ni Adto. Mas nindot yun. Ang maestra, sakaan ng sweldo. Police, military, sakaan ng sweldo. Okay, mana. Kinanglan magod yun. Kailangan talaga sa government, you have to, increase salary. Para dili mangurakot. Mana kay... I do not know. Wala, I am not in the position to, speculate on that, but that's what I think. Kung kapoy na kayo nga, sige antos, o tiis ka ng tiis, living in a country where people in government and in politics only want money. Hustle na kayo na. So, hot lang, we will see. 2028, tao na to, unsay mahitabo. Pero, inshallah, dili mismo butang dalang ato ang kandidato si Inday Sara Duterte, pero ang Pilipinas mauli sa mga Pilipino. Tama na to, kapoy na kay istorya diri, paningtan ako. Ay, tama day. Namo ko istorya. Basta ikaw rin. Ako, unahan ko muna sila John Vic at saka Auntie Claire. Auntie Claire, si Mayor Baste, kung ano-ano na pinagsasabi, hindi naman totoo yun. Unahan na takadaan day, kapoy ka, kag-alo. Pas John Vic, ginahuwat pa na ko John Vic nga muli-ili sa kuutin kay pisot ko no ko. What to John Vic lain po kayong pakitag utin siguro niya, no? O sige na lang, pasiganakan siya. Pero ang tuli manggod kani adto, pakang man na, pakang, pakang. Kanang kang John Vic, mas maguwang man na nako kung tuli siya. Pakang na iya ha. Ako German cat. Yawa, basta DILG secretary, moro na mo ingnon, unsa man ka eh. Yun lang sasabihin mo. God damn it. Nawala na yung usapang drug test eh, so penis test na yung susunod. Kung support o hindi. Bitaw. Actually, lahat ng nakawan na yan, ginagawa nila yung diversionary tactic, yung impeachment kasi talaga, so that they can continue to loot the money of the people. Taxes that you pay. So, tayo kuha na. Ano man, mag-rally ta? Tanaw ninyo.
Ha? Kay ingon man si Kong Leon Libiste, magpadado siya barko. Papadala daw siyang barko. Pero I do not think kung 2 years, etong 2 years na to, mas lalala pa yan. Itong nangyayari na mga kadali, langgod sa mga eh. Yung ginagawa ng administration weaponizing the bureaucracies and the departments of the administration, the government, mag-i-intensify pa yan. I told you. Tingnan nyo anong nangyari sa Senate. Tingnan nyo yung nangyari sa Senate. Nagputukan. Kaya gusto na naman nila kunin si Bato, ipadala doon sa ICC. Nalungkot ako. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon if ever that will happen. Yeah, it's a bad joke. It's a bad joke. But, you know, nga na, gano'n, kaya itong administrasyon na to, it's not in its right mind. Wala talaga yan. Addict talaga, sabi ng kapatid niya. Addict talaga. And they are working with LP because si Lam, that's why LAM, Lam, Lisa Araneta Marcos, Aranetas are relatives of the Rojases. They are LP. Actually, walang makinarya yan si Marcos alone. The ones who are moving for Marcos and at the same time, tinitira din siya, are the Liberal Party. Kasi wala siyang makinarya eh. Tapos, parang ang sitwasyon ngayon, may Marcos, tayo, mga DDS, and the LP, they want to eliminate ang DDS muna. So they want to impeach VP Inday Sara. Tapos ngayon, gusto nila sa finals, sila yung maglalaban. Yan yung sitwasyon dyan. Pero wala. Di nila tayo kaya. Wala namang alam kasi talaga yung mga gago na yan. Talaga walang alam, putang ina. Kasi nga, sinabi ko, tulad ng Scarborough Shoal, you know, yung mga left na yan, sila man nasasabi, China, o sino ba? Trillanes, LP. Saan naman nag-backdoor nun? Kinesyon sa nga ni Enrile. Putang ina. EJK. O, kani ha? EJK. They want to, you know, convict ni akong amahan because of the allegations of EJK. O, kani LP niya. Kanang Tarlac, sa mga kuwang ko na, relatives na sa mga Aquino. Ang Hacienda Luisita. Oh. Kuwang ko day. Diba mo, ibutang ninyo ang tao dito sa Netherlands, sa ICC. Because he fought against drugs that destroys communities. And yet these people are silent about Hacienda Luisita, who wanted land reform, who wanted their land back. Unsa ka ipokrito ni mga tawhanan eh. Oo, kasabot yun anak nila. Sige sila balik-balik kung EJK, tanawa karon, bumalik si Mabilog, bumalik si De Lima, and they are alleged narco-politicians, nidaog pag yun tong nagpapusil-pusil, bitaw diri siyang bukton. Kerwin, yawa na mayor pambuang no? Kuya, usad ba? Tagigit.
Kaya wala yun. Bumalik talaga lahat ng problema na nawala na sana. So, anyway, wala naman din talaga ako sasabihin. I just want to thank you for all of you for spending your time here. I just want to tell you, like, we should think about the future. We should think about our children, your grandchildren. We should aim for a better country, much better than this one, a lot better than this one. O gihatag unta sa Ginoo, inshallah. So, to end this, tayo ay kikilos na para kay VP Inday Sara Duterte. Tayong lahat nandito dahil hindi tayo susuko. At hindi natin tatanggapin ang ginagawa ng administrasyon ngayon. So sisimulan na natin ngayon pa lang na mailagay natin si VP Inday Sara Duterte sa 2028 bilang Pangulo ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Allahu Akbar! Maraming salamat ug maayong hapon sa inyong tanan. Matibag! Matibag! Takot ba kayo kay Matibag? Oy, parang takot kayo, hindi kayo sumasagot. Takot ata kayong makasuhan eh. Oh! Iparinig nyo ito sa NBI sa Manila. Takot ba kayo kay Matibag? Isa pa. Takot ba kayo kay Matibag? Takot ba kayo kay BBM? Huwag kayong matakot mga kapatid. Ako si Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Galing sa Northern Luzon. At ang Northern Luzon ay solid Sara Duterte! At kami dun sa Northern Luzon ay hindi natatakot! Kahapon, si Matibag, kinasuhan ako. Inciting to sedition! Inciting to rebellion! Bigyan natin siya ulit ng dahilan para kasuhan ako today. Gusto niyo yan? Alright? Kinakabahan yung mga nakaupo sa harap. Si Mike ang dami ng kaso. Nakasuhan rin yan kahapon eh. Nakasuhan rin si Senator Marcoleta. Para takutin kayong lahat. Pero natatakot pa kayo? Natatakot pa kayo? Alright! Maganda yan! Kapag sinabi ko matibag, sagutin ninyo yung damdamin nyo sa kanya. Pwede niyong sabihin, I love you. Or pwede niyong sabihin ng ibang bagay, okay? Lakasan ninyo, ha? Hindi yon inciting. Kasi tinatanong ko kayo, sumasagot lang kayo. Freedom of speech yon, di ba? Alright. Matibag! Alright. Isa pa. Lakasan ninyo, ha? Matibag! Gusto nyo next BBM? Alright, sagutin ninyo ang gusto natin gawin kay BBM. Ala, kinakabahan na sila. Ito, pwedeng illegal ito. Pero sabi nila, kinasuhan ako dahil meron akong sinabi nung nakaraang Rage Visayas. Tinanong ko kasi sila dun sa Visayas eh. Gusto nyo na ba silang patayin? Ay, wag kayo sumagot! Diyan tayo kinakasuhan eh. Kasi sinabi ko, gusto nyo na ba silang patayin?
Hindi. Ang sinabi ko, gusto nyo na bang patayin? Alright, sandali. Pero ang korupsyon, hindi ba? Yun ang tinanong ko. Pag nagtatanong ka, hindi inciting yun, di ba? I'm just asking. And sumasagot lang kayo. Okay? Ngayon, gusto kong sabihin ninyo, ang gusto nating gawin kay BBM. Alright. Gusto nyo? Alright. Wag lang patayin kasi yung patayin, illegal yun eh. Alright? Okay, handa na kayo. Lakasan ninyo. Iparinig nyo kay BBM. Hanggang matakot siya sa kanyang upuan. BBM! Alright. Isa pa. BBM! Okay. Alright. Halo-halo. Pwede. Walang kaso yun. Walang kaso yun. Ito, isang tanong ito. Wala ulit kaso ito. Pero gusto kong tanungin sa inyo, ang sagot sa gusto nating gawin sa korupsyon, pwede nating sagutin, panatilihin, pwede rin naman nating sabihin patayin. Alright? Lakasan ninyo ha. Anong gusto nyong gawin sa korupsyon sa Pilipinas? Patayin! 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 Okay lang yan. Kapag may kakasuhan, ako naman ang kakasuhan eh. Handa naman akong makulong habang buhay. Sabi ko nga, handa akong magpakamatay eh. Hindi ba? Eh sabi nila, inciting daw yun kapag sinasabi kong handa ba kayong magpakamatay o handa akong mamatay? Eh si Ninoy Aquino nga, sabi niya Filipinos are worth dying for. Pero inciting ba yun? Hindi. Dahil lahat kayo ay bayani at willing kayong magpakamatay para sa ating demokrasya! Kaya tinatanong ko kayo ulit, willing ba kayong mamatay? Yun. Mamatay na tayong lahat. Sinong uunahin natin? Alright. Krimen yan. Kayo ang dapat kasuhan, hindi ako. Okay. Mga kababayan, ito po ay ginagawa nila sa atin para tayo ay takutin. Pero karapatan po natin magsalita, hindi po? Hanggat hindi naman illegal ang ating ginagawa. Isa po akong abogado, alam ko ang sinasabi ko. Alam ko ang elements of inciting to sedition. Kapag ine-engganyo ko kayo, yun ang inciting. Pero kapag kayo ang sumasagot at tinatanong ko kayo, hindi inciting yun. Freedom of speech niyo yun. Kaya nila ako kinasuhan ay para tumahimik ako. Gusto nyo ba ako tumahimik? Gusto nyo ba ang tumahimik? Tatahimik ba tayo? Hindi po tayo tatahimik. Kayo po ang tunay na bayani ng ating lipunan ngayon. Dahil kayo po ay nag-ingay, meron po tayong nagawa. Meron tayong upper hand ngayon sa Senate. Yehey! Imagine po ninyo, hindi kayo nagsalita. Hindi nila mararamdaman ang pulso ng taong bayan. Dahil ang taong bayan, sino ang gusto nilang presidente? Duterte! 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 Di ba? Dahil narinig yon ng mga senator, bumaliktad sila. Pero kapag hindi po kayo nagsalita, talo na tayo sa Senate. At kapag kayo ay pagbibigyan, si Boy matibag ngayon at matatakot at tatahimik, yung kanilang istorya niya ang masusunod.
At mali na ang appreciation ng ating mga elected officials sa Senate. At baka isipin nila gusto natin ng impeachment. Gusto ba natin ng impeachment? Gusto ba natin ng impeachment? Ayun. Kaya magpatuloy po kayo sa pag-iingay. Huwag po kayong papatibag kay matibag. Alright? Atin pong suportahan si VP Sara Duterte hanggang matapos yung impeachment process. At ipagdasal natin sa Panginoon na hawak natin ang mayorya until then. At makakaasa tayo ng susunod na maging Pangulo ng Pilipinas ay si VP Sara Duterte! 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 Yun lamang po. Maraming salamat, mga kapatid. Thank you very much, Vice Mayor Harold Respicio. Daghang salamat. Mga Kabisaya, mga Kamindanao, maayong hapon kanatong tanan. Dako akong pasalamat nga karong hapuna ni atang tanan, halos taga Mindanao man siguro ni ug Davao Region. Salamat yung kayo mga igsuon ko nga nagtapok-tapok ta diri karon. Karon, tuguti ko nga niining mga taknaa, musumbong ko sa inyo ha sa akong gibati. Tungod kay wa man ko ilain kasumbungan, kundi ang katawhan ragyod. May igsuon, dako ang akong kahiubos, dako ang akong kasakit, nga nagtanaw, nga kadaghanan sa congressman sa Davao Region ning buto og yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Simple lang kayo ang gipilian sa mga congressman, kwarta o kahon. Maura gyud ka simple, kwarta o kahon. Sakit kayo hunahunahon. Davao del Norte, butang nato. Ang akong probinsya, Davao del Norte. First District sa Davao del Norte. Maunay akong distrito sa una. Pagbasa sa pangalan, Congressman Uy Di Carlo. O Di Claro ba na o Way Claro? Ang gipili, kwarta. Second District sa Davao del Norte. Lagdameo. Ang gipili, kwarta. Adto ta sa Davao de Oro. First District. Congressman Sambura. Ang gipili, kwarta gihapon. Second District. Congressman Sinisa. Ang gipili, kwarta gihapon. Pastilan. Nangutan ako, asa naman ang birtud sa kanang utang kabubuton? Panahon ni PRRD, ang tibuok Davao Region, dako ang benepisyo nga dawat sa administrasyon sa Duterte. Gani sa akong distrito, na diha gipatukod ang pinakataas nga flyover sa tibuok Mindanao. Wala gani sa Davao City. Naa dito sa Tagum City. Nahimutang ang pinakataas nga flyover sa Mindanao. Sa kuang termino, pagka-congressman, ang mga katawhan
sa akong distrito nag-enjoy og zero billing sa hospital. Kung masakit, ma-hospital, bisan pilay bayronon sa hospital, inigawa sa pasyente, zero, walay bayranan. Ngano man to? Tungod kay ang presidente sa Pilipinas nga si Rodrigo Duterte, maayo man ang palakad sa ekonomiya sa atong nasod. Karon, unsa naman ang ekonomiya sa nasod? Pastilan. Katong isang adlaw, naay briefing nga nahitabo kung unsay kahimtang sa ekonomiya sa Pilipinas. Ngit-ngit pa sa alkitran, mga igsuon ko. Ang projection sa economist, ang bugas, way siguro, muabot og 70 pesos per kilo. Unya, siyempre ang dollar, nagkamahal. Ang pesos nato, nagkagamay. Muna'y problema dako. Third or last quarter of this year, ato nang matagamtaman, labi na gyud katong atong mga igsuon nga nagkalisod-lisod. Matagamtaman nila ang kapait sa kinabuhi. Gutom ang mga tao. Karon kung gutom ang mga tao, unsa may ato ang hulaton, unsay paabuton? Crime rate musaka na sad. Musaka na sad ang crime rate. Mao na nga kung kining iyon aning mga panahon ng mga igsuon ko. Ang ako yung mamiss nako ang Duterte leadership. Usahay magunahuna ko, maghinukto ko yung ko pastilan ng kinabuhi. Sa una, panahon ni Rodrigo Duterte, daghan siya og gipapriso nga adik. Daghan. Ang kasakit, paglingkod sa adik, gipapriso sa siya sa adik. Pastilan. Unsa kapait ang kinabuhi. Rodrigo Duterte, gipapriso ang mga adik. Nakuha-kuhaan. Nalipay ang katawhan. Paglingkod sa presidente, ang mga tao nimbutar sa dug-adik. Ang adik ka presidente, mao'y nagpapriso kang Rodrigo Duterte. Mao na hangtod karon ang atong minahal nga presidente naagihapon sa Hague sa prisuhan. Busa kitang tanan nakakatakaron diri. Mangutan na ta, ako abogado. Mangutan ako na may gibutang ang konstitusyon kining saligang batas ng Pilipinas. Nakabutang dito nga kung ang presidente nayabag na, di na makabuhat sa iyang trabaho, na may vice presidente nga pwede nga mupuli sa presidente. Nganong di man na mahitabo? Sige daw. Sulti daw may biyon sa atong buhaton. Pangutanon ta mo, unsay na atong buhaton para mawala na ang adik nga presidente. Ha? Oh. Di lang ko musulti kung unsay atong buhaton. Kay basin niya og malipay si Mike Defensor na say kauban nga madimanda. Napa si Harold Respicio. Humana bang istorya si Harold? Humana. Bitaw. Muna mga igsuon ko.
Labi na gyud katong mga taga Davao, no? Karong umaabot nga 2028 nga piniliay. Maghinuktok ta. Di man ta masuko nga ning luib sila sa ato. Pero hangyo ko sa inyo, ayaw sad mo kalimot. Ayaw mo kalimot kung unsay gibuhat nila sa atoa karon. Di ta masuko nga ni luib, pero di ta po ta kalimot nga ning luib sila sa atoa. Kay kung buot hunaon, ang Pilipinas is a Republican state. Is a Republican state. Unsay buot pasabot. The supreme power is held by the people through their representatives. Representative government nanta. Naay representative ang mga katawhan sa Kongreso, naay representative ang katawhan sa executive branch of government. Apan, sa Davao del Norte, klaro ang pulso sa katawhan nga dili sila gusto nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Klaro. Apan, nga man, nga ang mga representatives nila sa Congress ning butar og yes, gikwarta, imbis nga protektahan ang atong silingan, ang atong ka-region sa Davao Region. Tingalata, mas gipalabi nila ang kwarta kaysa atong amigo nga taga Davao. Mabitaw nga kami sa Davao del Norte. Karon pa lang, sayo pa, nagpurma nami kung kinsa ang among ipuli nga gobernador sa Davao del Norte. Oh, na siya karon diri atong kauban. Ang umaabot ng gobernador sa Davao del Norte, Mr. Joe Relampagos. O ang iyang vice-gobernador, umaabot, ang kanhing mayor sa Tagum, Alan Rillion. Kanang duha ka congressman, wa pa ko kay balo, kinsay among iatbang anak. Oh, wa pa mi, magsabot-sabot pa mi, kinsay iatbang. Kay usahay maglibog ko. Nay, niingon si kaning number 1 namo nga board member sa distrikto, si board member Jigs Relampagos. Unya, niingon sad si former mayor sa Samal, si Al David Oy, nga mudagan sa siya congressman. Iyon ko, mas daghan, mas gwapo. Sige, magpinatyanay mo diha. Mag-referee lang ko. Bitaw, ako, ganahan kay ko no nga, ang PDP laban, sultihan ta mo, naanay pinaka-loyal nga nakita nako nga membro, ang nag-inusara nga ning daog niadtong niaging eleksyon, taliwa sa mga tikas, tanan, pero ning gawas gihapon nga madaugon. Ug kani, bisan og panitan nimo ni PDP laban yun ni. Kini walay lain kung dili ang kasamtangang konsehal sa munisipyo sa Santo Tomas, Joshua Bebis. Narito, tindog palihog. Oh. Tinood. Kini si Joshua Bebis.
bayot ni. Pero sultihan ta mo ha, sultihan ta mo. Mas ligon ang iyang baruganan kaysa nagpaka matso-matso diha. Daghan kayo sa Davao del Norte. Daghan nagpamatso-matso. Matso-matso. Pero walay baruganan. Wala. Sa Davao de Oro, kauban nato ang former governor na karon diri, Tyron Uy. Maura siguro niyang Uy nga nagno. Kini okay ni nga Uy si Tyron. Pero iyang mga igsuon, iyang uyuan, murag dili maayo nga Uy. Dagan Tyron. Oh, sa Davao de Oro, napoy loyal nga membro ang PDP laban. Nana ba diri si Franco Tito? Wala. Wala pa. Nana, oh. Kini si Franco Tito. Kada eleksyon, dagan yun siya, dagan. Pero naluoy ko kay wapoy daog-daog ng buhagan eh. Ang nakagwapo lang kang Franco Tito, bisa kung saon ni, panitan ni mo ni, Duterte yun ni. O na, ako manghinauton nga unta, ning umaabot nga pinili ay, mag-uban ni sila ni Tyron o si Franco Tito. Ang uban, kailang mangkos politiko tanan diha, del Norte, de Oro, abot sa Davao Oriental, kaila ko. Sa Davao Oriental, nahiubos po ko kay ang isa ka congressman, murag si Congressman Almario, nag-abstain. Abstain. Pero si Congressman Dayang Hirang, nag-no. Di ba? Oh. Ang problema manggod sa abstain, kanang abstain, murag naglibog. Wa kasabot kung asa. Naglibog. Hilom. Hilom nga yes. Ang abstain. Hilom nga yes. Hilom nga kwarta. Hilom nga kwarta. Mana maigsoon, daghan gyud kayong salamat nga sa padayo ninyong suporta sa pamilya Duterte. Mauna, 2028, siguruho nato, Duterte pa rin. 1972, then President Ferdinand Marcos declared martial law in the Philippines, claiming it was necessary to save the country from chaos and communism. But behind that reason was a darker reality. Thousands of Filipinos were arrested without warrants. Many were tortured, disappeared, or killed. The media was shut down. Congress was closed. Fear ruled the streets. Human rights groups estimate that more than 70,000 people were imprisoned. 34,000 were tortured, and over 3,000 were killed during this period. At the same time, billions of dollars in public funds were allegedly stolen, while ordinary Filipinos sank deeper into poverty.
For 14 long years, freedom was silenced. Martial law changed the course of Philippine history, and its scars remain. Ganun na reaction ng expected video yan kasi pamilya. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyo. Si Romy nakakabisado, si Romy nakakabisado. At pagkadakila. Buhay ang Pilipinas! Alam nyo mga kasama, 2 araw nakaraan, nakita ko pinatawag si Attorney Harold Respicio ni Attorney Matibag ng NBI. Pagkatapos nag-post si Attorney Respicio, anong sabi mo? You fucking shit. Tawa ako ng tawa kay Harold Respicio. Kinabukasan, kami naman ni Senator Marcoleta ang may kaso. Pang-5 kaso ko na po to. Pang-5. Kung titingnan nyo, yung sitwasyon natin, noong 1986, halos parehong-pareho. Di po ba? Bagsak ang dolyar. Ang tataas ng presyo. Hirap na hirap ang bilihin ng taong bayan. Pag iniisip ko, sabi ko parehong-pareho. Marcos Sr., Bongbong Marcos Jr. Sino ang nagnakaw nung panahon ni Marcos? Kokoy Romualdez. Sino ang nagnanakaw ngayon? Sino? Martin Romualdez. Tapos sino hong kasama nila? Dati, si Ber at saka sino yun na General Esperon sa Metrocom? Abadilla. Sino ngayon ang nagpapatupad ng martial law? Sino? NBI. Sino nagpakulong kay Pangulong Duterte, yung gumawa sa ICC? Trillanes. Si Trillanes at si Matibag. At kung titingnan ninyo, nung panahon nun, pinatay nila si Ninoy Aquino. Ngayon, ikinulong nila, dinala sa ibang bansa si Pangulong Duterte. Noon, may Cory Aquino. Ngayon, may Sara Duterte. At si Mayor Baste, noon, may Chris Aquino. Ngayon, may Baste Duterte. Alam niyo mga kasama, itong nangyayaring korupsyon, grabe talaga. Nagsama kami. Andyan si June Esperon, Alcusi, nakasama ko yan sa kabinete. Hindi ganito. Dati, bibigyan ka 70 million. Sasabihin sa'yo, 40 million local projects. 30 million para doon sa mga ayuda. Ilagay mo sa ospital, ilagay mo sa DSWD. Alam niyo ho, magkano ngayon ang pondo ng bawat congressman? 2 bilyon kada distrito. 2 billion pesos. Yan yung Cabral files ni Lian Libiste. Hanggang ngayon,
Sa 2026, ganun pa rin ang ginawa nila. Kaya nga po, napasama ako dito nung unang lumapit sa akin si Sergeant Gutesa. Ang sabi sa akin ng kaibigan kong tagapamantasan ng Pilipinas, pakinggan mo, ipakilala mo kay Senator Marcoleta. Nung aking kong pakinggan si Sergeant Gutesa, ang sabi niya, Sir, nagbibilang kami ng pera sa bahay ni Saldico sa Valle Verde. Ang pagbilang namin ng pera, hindi na counting machine, kilo-kilo na. Dahil ang 1 milyon ay 1 kilo. Sa kanya ko nahulaman. At ang isang maleta, ang kayang ilaman, 48 million pesos. Binibilang kilo-kilo ni Mark Teksay at ni Paul Estrada, dumadating ang pera, dinideliver nila sa bahay ni Saldico sa Horizon. Matapos mag-deliver, ibababa nila yung pera, dadalhin sa Aguado sa Malacanang at sa McKinley sa Forbes Park. Ang sabi na sa akin, Sir, isang delivery, nakita ko at sinabi naman na niya, si Congressman Eric Yap nag-deliver 2.3 billion isang delivery. Nagulat ako. Sabi niya, maniwala kayo, sir. Pati ang media, nakita ko ang bigayan. Ang Department of Health, nagalit sila dahil may kontratang ayaw pagbigyan. Sabi nila, zero budget. Pero nung matapos umoo, yung Secretary of Health, binigyan ulit nila ng pondo. Hindi po ako makapaniwala sa sinasabi ni Sergeant Gutesa. Gulat na gulat ako. Bagkus ganun, pumunta kami kay Senator Marcoleta. Hindi ko pa kasama si Gutesa. Ang sabi ko kay Marcoleta, Senador, pakinggan mo to. Sabi niya, kilala mo ba yan? Sabi ko, kilala ko yung nagpakilala. Pero sigurado ko, hindi nagsisinungaling to. Nagkita po kami sa isang restaurant. Pinaliwanag ni Gutesa. At sinabi pa ni Gutesa ng panahong yun, nadidinig ko, nung inuhuli po si Pangulong Duterte, nandun ang NBI, nandun ang mga ahensya ng gobyerno sa Maidas Hotel ni Saldico, hinihintay naming arestuhin si Pangulong Duterte. Alam niyo mga kasama, ang sabi ni Senator Marcoleta, Sergeant Gutesa, parang awa mo na. Baka huling hearing na to. Pag hindi ka magsalita, hindi malalaman ng taong bayan kung anong nangyari sa pondo ng ating bansa. At doon po sa aming pag-uusap, tinanong siya, bakit ka lumabas, Sergeant Gutesa? Sabi niya, Sir, kami po sundalo. Sumusunod lang. Nagdadala ng pera. Nung nakita po namin yung flood control scandal na bilyon-bilyon ang ninakaw at yung aking kamag-anakan at kamag-anak ng aking mga kasama nasira bahay, nawala negosyo dahil sa baha, nagdesisyon akong lumabas para na lang po sa kinabukasan ng aking mga anak. Alam niyo mga kasama, mag-isang nagpunta si Sergeant Gutesa sa Senado. Nagpanotaryo, mag-isa. Magkakasama kami nung gabi. Ang sabi ko, Sarge, mauna na ako. Sabi niya, Sir, walang problema. Ako na magpapanotaryo. Pupunta ako sa Senado. Tumawag si Senator Marcoleta ng umaga. Ang sabi ni Senator Marcoleta, Mike, pwede bang pag tinanong sino nagpakilala, sabihin ko ang pangalan mo? Sabi ko, okay lang, Senador. Walang problema. Umpisa pa lang ho. Sinabi na kagad niya, ang nagpakilala sa akin kay Sergeant Orly Gutesa ay si Mike Defensor. Sabi ko, patay na to. Laban na. At doon nga po nangyari. Lumabas si Sergeant Gutesa. At anong ginawa nila? Nung una,
Ang sabi nila, pro-protektahan. Ilalagay doon sa kampo para proteksyonan si Sergeant Gotesa. Nung huli, under detention na si Sergeant Gotesa. Pinapirma nila ng affidavit na ang sinasabi, nagsalita lang daw siya ng ganon dahil ang sabi ko daw at ni Senador Marcoleta ay bibigyan namin siya ng pera. At yung kanya pong affidavit, binago na wala siyang delivery ng pera kay Martin Romualdez. At higit sa lahat, yung kanyang pamilya, yung bahay niya, araw-araw binabantayan. Tinatakot ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Hindi ba ang sabi ni Bongbong Marcos, alamin natin ang katotohanan? Hindi ba ang sabi niya, mahiya naman kayo? Bakit nagsasalita na mga tao? Ginigipit niya, kinukulong niya. Tayo, nagalit, ay pinakapatungan ng kung ano-anong kaso. Dahil po ang totoo, siya ang mastermind ng nakawan sa bayan na to. Kaya nga po, nung lumabas yung 18 Marines, at kausap ako ni Attorney Baligod, ang sabi ko sa kanya, tutulungan ko kayo. Bakit? Ayokong mangyari yung nangyari kay Gutesa sa 18 Marines. Ayokong ikulong sila, takutin ang pamilya, at papirmahin mag-affidavit para baguhin kung anong nalalaman nila. At magugulat po kayo. Kaya pala, na-impeach si BP Sara. Milyon-milyon, male-maleta, folder na binibigay sa mga miyembro ng Kongreso para ma-impeach si Inday Sara Duterte. Yan po ang ginawa nila. Tinanong ko, nung kay Laila de Lima, totoo ba na nakita nyo? Totoo, sir. Kasi pala, itong 18 Marines, pinagdi-deliver ng pera ni Saldico kay Martin Romualdez. Pupunta doon sa townhomes, sa Forbes Park. Sasabihin ni Martin, pengi ako na 20 na folder. Magdadala ng folder doon. Nakita nila pumasok si Laila de Lima. Nakita nila pumapasok yung mga kasamahan sa Kongreso. Paglabas, yung perang binalot nila, yun ang bit-bit-bit-bit. Kaya sabi ko sa kanila, bakit hanggang ngayon, hindi nila imbestigahan ang mga sundalo? Dahil alam nilang totoo na tumatanggap sila ng maleta. Totoo na tumatanggap sila ng pera. Kaya mga kasama, itong away sa Senado, hindi to away ng impeachment. Alam nila na hindi nila kayang impeach si BP Inday Sara Duterte. Alam nila na wala silang numero. Ang takot nila ay ang Blue Ribbon Committee hearing. Ang takot nila ay lumabas ang katotohanan. Ang takot nila ay ituro kung sino ang nagnakaw sa kaban ng ating bayan. Kaya mga kasama, doon sa nagtatanong, sabi nila, ano ang reaksyon mo doon sa kaso nyo ng plunder ni Senador Marcoleta? Alam nyo, ang plunder, non-bailable. Ang sagot ko sa kanila, tumatawa ko at natatawa ko dahil wala kayong kaso. At alam ko na takot lang kayo na maungkat ang totoong nagnakaw. Yung mga nagsasalita laban sa korupsyon, may kaso. Yung mga nagnakaw, yung nagplunder, yung kasama sa flood control, malaya, walang kaso. Pinoproteksyonan pa ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Sino ang hindi magagalit? Alam niyo ho, ang may kaso sa flood control, 10. 10 lang
Ang kilala ko lang nga lang 5. Sino ba? Si Yusek Bernardo, naging state witness pa. Si Alcantara, naging state witness pa. Si Bryce Hernandez. Ang kilala ko lang sa senador, pinailan nila, Senador Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, Senator Chis Escudero, puro kalaban nila. Sino pa naalala nyo? Wala na. Sino pa? Si Bong Revilla. Kinasuhan nila. Doon sa kasong yun, 4. Si Bong Revilla, Alcantara, Bernardo, Bryce Hernandez. Yung 3, sweet witness. Si Revilla, nakakulong. 4 lang ang kasama doon. Si Revilla pa ang nakulong. Ngayon nung nakita kami ni Senator Bato, bago siya pumunta ng Senado, pinagtatawanan siya. Ang sabi sa kanya, gumagawa siya ng kwento, takot siya. Nakita niyo nangyari. Hinabol talaga siya. Huhuliin siya. Sino may dala ng warrant? Gobyerno ba? Trillanes. Ni hindi gobyerno ang nagdala ng warrant. Ni hindi natin alam kung totoo ang warrant. Nung makita ko si Senator Bato, ang sabi ko kaagad, Senador, ang bilis mo palang tumakbo. Sabi niya, Mike, ensayado ko, 6 months. Pero sabi ko, Senador, grabe pala. Ikukulong ka talaga nila. Kasama si Senator Bongo sa ICC. At malamang, ipilit nilang isama si VP Inday Sara Duterte. Bakit? Dahil takot sila na may kalaban. Dahil takot sila sa 2028, alam nila, hindi maihinto, hindi mabibigilan si Inday Sara Duterte na susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Balik tayo mga kasama sa ating sitwasyon sa ngayon. Bakit ngayon kinakasuhan lahat? Dahil ayaw nila na may magsalita. Ayaw nila na may mag-question. Ayaw nila na may magalit. Noong panahon ni Marcos Sr., kailangan isara ang Kongreso at Senado. Ngayon, nabili na nila ang Kongreso, nabili na nila ang Senado, pilit binibili ang Korte Suprema, kaya kailangan nilang ipahuli tayo na nandito. Papayag ba tayo? Lalaban ba tayo? Mga kasama, lahat tayo dito sigurado ko magkakaroon ng kaso. Iisa-isahin nila tayo. Sabi ko sa mga kasamaan sa Lanao, pagka nagkaroon na ako ng unbailable at kinasuan na ako, nagkawaran, doon ako magtatago sa inyo. Paano? At bakit tayo pinapatigil? Dahil sa trilyon na ninakaw nila. Trilyong piso ang ninakaw na pondo. Sa Kongreso, bawat proyekto bibilin mo. At si Saldico mismo nagsabi, 30% bawat proyekto. Pag kumuha ka ng 1 bilyon, ibibigay mo kagad kay Saldico ang 300 million. Kaya po ang nangyari, ang sabi ni Saldico, yung 100 billion ni BBM, hindi lamang 2025, 2022, 2023, 2024, 100 billion. Bukod pa sa delivery ng pera. Anong sabi ng mga marino? Sir, tinanong ko, magkano ba ang delivery? Sir, minimum 500 million pesos. Minimum. Gano'n ang pinakamalaki? 4 billion pesos. Kailan ang delivery ninyo? 3 times a week. 3 beses, 1 linggo ang delivery nila.
Nung lumabas ang 18 Marines, ang sabi nila, sinungaling. Hindi totoo. Eh sabi nyo, si Saldico magnanakaw. Di ba? Sabi nila, si Saldico ang mastermind. Eh bakit nagsalita yung mga bata ni Saldico? Etong delivery namin, sabi nila, hindi totoo. Yan pong sinabi ni Gutesa at yung sinabi ng 18 Marines, sila mismo ang nagdadala ng pera. Sila mismo ang nagdidirekta ng pera. At ito po yung malungkot. Nung kinausap ko ang 18 Marines tungkol kay Pangulong Duterte, kinwento nila sa akin, pagdating ng airport, susunduin na nila ang commissioner ng ICC. Dadalin sa hotel, may susi na bayad na nila. Dadalin doon sa Raffles, sa bahay ni Saldico, doon sa Maidas, sa hotel ni Saldico. At dadalin doon ang mga witness. Bit ni Senador Trillanes. Ibinuo ang kaso 2023. Ibinuo ang kaso matapos ang eleksyon. Pinagplanuhan na ang Pangulong Duterte. Kaya po yan ang ginawa nila, kidnapping. Kinidnap ang Pangulo. Kinidnap ang isang Pilipino, isinurrender sa banyagang batas at banyagang korte. Matapos dun, anong sinunod? Si Inday Sara Duterte, impeach. Impeach. At matapos po niyan, hindi natin nakita, nagkaroon ng flood control scandal. Nakita ngayon yung ninakaw na pera, maraming nagsalita, maraming nagalit, marami ang patuloy na tumutuligsa. Pero lahat yan, kinakasuhan nila. Ang huling usapan ng Kongreso at Senado, ang gusto nila, extension ni BBM. Extension ng Kongreso. Sabi nila sa mga congressman, eto pera, eto ang proyekto, at huwag kayong matakot dahil ma-extend ang Kongreso, extended si BBM, maligaya na naman ang araw ng mga buhaya sa Kongreso. Ngayon mga kasama, binabalik ko ang tanong sa inyo. 1986, nagkarevolusyon, magmula ng 1972 na martial law. Ngayon po, nakikita natin, muling ibinabalik ang martial law sa ating bansa. Kaliwat kanan ang nakawan ng pondo. Lalaban ba tayo? Lalaban ba tayo? Kayo ba ay natatakot? Kayo ba ay mapapatahimik? Kung gano'n mga kasama, patuloy po natin palakasin ang ating grupo. Patuloy po natin palakasin ang ating samahan. May pera sila, may baril sila, pero tayo, mas malakas ang laban natin sa kanila. Kaya nga mga kasama, lumapit kami ni Speaker Bebot Alvarez sa ating pinuno ng ating samahan. Ang sabi namin sa kanya, Mayor, kailangan namin ng isang leader. Kailangan namin na may tumayo bilang simbolo ng aming pagkakaisa. Si Pangulong Duterte, nandito tayo hindi lamang para sa Kanya, kung hindi ang prinsipyo, ang paninindigan, ang liderato na ipinakita ng isang Duterte para sa ating bansa. At kailangan natin ang taong to, ang totoo, sa daan-daang pagkakilala ko sa kanya, ni walang interes to sa politika, walang interes sa pera, walang interes sa puder.
ang interest nito, protektahan ang iniwang legasiya ng kanyang ama at proteksyonan ang sambayanang Pilipino. Matatawa ka talaga. Yung mga Marcos, grabe, katalamak sa poder. Ayaw bumitaw. Ayaw mawala. Ang mga Duterte, ayaw maging presidente. Umaayaw, umiiwas. Dahil alam nila, sakripisyo at trabaho para sa sambayanang Pilipino. Yan ang tatak Duterte. Kaya po sa hapong ito, nais kong kilalanin ang ating pinuno, ang tatayo para sa atin, ang magpapatuloy ng laban ng ating bansa. At naniniwala po ako, balang araw, magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Baste Duterte! 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 Duterte!